Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. Hi, Gators! Welcome back sa ating new episode dito sa Notify at YT Saturday. Sige naman ang boneto. Woo! To drink Robitussin. To drink Robitussin. Like, ads pa talaga. Anyway, thank you so much for keep supporting Sophie & Co. Lip to Lalap collection. Ayan na ang joining suot ko ngayon. So, i-check it out nyo na yan para may music na ako dito, diba? Ganon. So, anyway, dumako na tayo sa ating first story for today's episode. So, ating first story dito is Hurur is a lush kulaba is a lush daw. At ang kanyang titulo dito is Kikik. Anong Kikik? Parang Yinger. Ano ba yun? So, bilisan natin. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie, / Daddy Willard, / sa iyo na magpapatulfo na ng Sophie & Co. At sa mga igiters na sobrang melody, akala mo talaga sila si Pereno ng Encantaje. What a cosplay! So, let's move on. Gusto ko lang i-send at i-share ang story ko ito, Sophie. Hindi ko na dadamihin ang mga vocabs, kahit sobrang fluent ko na dito, kasi horror to may alangan naman tumawa tayo dito, di ba? Taas noon na to. So, let's move on. Ito na nga. Bawal pala lumaf. So, DJ Mod, psst, quiet please. Alam kong most of probinsyano and probinsyana ang makakarelate sa isturing ito. At ang setting ng story, ito ay sa Masbate. Noong una ko narinig ang mga kwentong ito ay syempre deadma ako at sinasabihan pang once sa mga story ganito, never ko pang na-experience yung mga ganon. Pero until one day, pinakita at pinaramdam sa amin ang karanasang ito Grabe ang preparation ng mga keki, tas may ginuan daw sa kabilang barangay Galing ako Manila nung time na yon kaya gumora kami. Kilala ang barangay na yon dahil nga sa magandang waterfalls and river nila doon, ngunit liblib ang lugar Mima Sophie. At dahil may mga motor kami, dead masalayo at liblib na lugar. Medyo hapon na nung nakarating kami sa lugar, tama nga si Mike's, maganda nga ang mga lugar Ipinarada namin ang motor sa isang gileda malapit sa isang tulay kasi hindi na pwedeng ipasok doon. At Mima, sobrang ganda sa baba ng tulay. Parang gusto ko nga tumalon at maligor siya. Super walk kami ng mga friend ko hanggang sa bahay ng inuman session namin. Nakiginom kami sa kakilala ng friends ko, medyo marami ding nainom yung iba kasi nauna na sa iginuman kaya kaming kakarating lang ang kailangang humabol. Habang nagjiginuman kami, nilapitan kami ng Muji ng friend ko. Anong oras na, hindi pa ba kayo uwi? Delikado na sa daan. Sabi ni Muji niya. Iyan ang naalala kong sabi niya, Siyempre, hindi ko na sa ulo, basta yan ang naalala kong Mahal pala mo, ma'am. Sorry, baby. Kunya yun, hindi na. Mahal pala naman kasi horror to, diba? Anyway, may opening close parenthesis pa talaga dito, no? Sinagot naman ito ng isa na itago na natin sa pangalang Gab. Mamaya pa yan sila, may dala naman silang motor. Pero ito na nga agad ang unang twister. Did you made? Nagulat kami at sa sunod na sinabi ng ginang. Ala, sige, ingat na lang sila sa Kikik. Ayun ang sabi niya, Siyempre, bokot ang mga bakla kasama ko, di ba? Ako naman ay hindi na, kasi hindi naman ako naniniwala doon. Just to give you a trivia, ang Kiki ay isang uri ng baswang na may huni na parang ibon. Kapag daw parang malakas ang tunog ay malayo pa ito, pero kapag parang mahina ng tunog, ibig sabihin ay nasa malapit na ito Medyo takot nga isa naming kaibigan, kaya nag-aya ng umuwi, pero dahil nga hindi pa tapos ang aming misyon, makaharvest sa Ginup. Woo! Na-release Airbog before the horror. Ayun nga po. Na-release. Luna pa talaga yung ka-Airbog. Diba? Sabi ko, kayo ba si Cristala dyan para lumaban? Kulit nyo talaga, no? Sabi hindi nga pwede. Sabi ng 100%. So, let's move. Ano pa yung tone sa stone to? So, let's move on. Mga kapag daw, yun nga, sabi yung ingay.
medyo takot ng isa naming kaibigan kaya nag-aya umuwi, pero dahil nga hindi pa tapos ang aming misyon na maka-Harvard sa Ginuman, ay 3 sa 4 sa amin kasama na ako ay nagsabing magstay muna. Kaya ayun, nagstay hanggang umabot na ng 2:00 ma. Enga ng iba namin ka-Ginuman namin at dahil nga sa naging kwentuhan namin tungkol sa kikik habang nagiinuman ay umatras na din ng erbog ng keking ito. Kaya nga nag-aya ng umuwi kahit 0. Hindi ako naengga kasi nga ako yung mag-drive, Mima. Madilim yung daan. Hindi na kami nasamahan ng mga oms umuwi kasi tumba ni. Dahil nga nakaparadang motor namin sa unahan ng tulay ay dumaan kami doon at Mima, humawak kayo sa nyulbol ng Twilight nyo kasi ito na nga ang twist after. Yahoo! So, sabi niya dito, isang sobrang lakas ng tunog ng jibo na narinega namin, ma. Napakalakas nito na parang lapit lang ng tunog eh. Naalala ko kwento nila tungkol sa kiki, kulba ang mga keke at sumigaw pa ang isa naming kaibigan. Dahil nga medyo may tama nga ng bolak, ay medyo tumapang din ng mga keke at pinagpatuloy ang paglalakad. Sinabi pa nga ng isang friend ko na mag-video raka daw ako para mahiya ang kiki. Medyo natatawa man ay ginawa ko, Mima. Nag-video ako. At ito na nga, ang isa pang twister. DJ Mod. Kalkal. Nang mag-record na ako ng video, humina ang tunog ng ibon kaya agad kong in-off ang video rakama. At tumubo na ang mga keki para sa mga nagsasabi ng wansa. Pero ito naunahan ko na kayo. Nakasave pa ang video nyon at i-attach ko ito as a proof of purchase. Bukot ang mga keki kaya nag-holding hands kaming lahat hanggang makarating kami kung saan nakaparadang motor. 8-4 kaming lahat ay pinagkasya ko sa motor ko, Mima. Mga skinny naman sila kami kaya kasya kaming 4. Narinig pa namin ang tunog ng bakal na tulay na para may tumatakbong papalapit pero hindi na kami lumingon hanggang nakaalis na kami doon. Unti-unti na malakas ang huni ng ibon na yon hanggang makarating kami sa mataong lugar. Safe kami nakauwi pero ang experience na hindi ko makakalimutan kahit umuwi ako ng Manila. Pagka-uwi ko nga niya sa bahay, ay chinat ko isa sa mga oms doon, send ko sa kanya ang video at kinonfirm niya, Mima, nakikik nga raw yung naririnig namin. I-attach ko rin Mima ang convo namin pero it's for your eyes only. Bisaya yun, pero i-translate ko para sa'yo. Iyon lang ang story naranasan ko, pero while on a biyahe pa Manila, some of my friends message me na marami raw police ang pumunta sa lugar na yon dahil raw sa mga shegging naganap doon. Another twister? Over. Nabalita yun. Alam ko talagang matindi yung twister. Eh, may nakakabokot yun na sabi may shaggyhan doon. Wala nga naman, diba? Ano pa tayo, mag-iba pa yung mood swing natin. So, nabalita daw yun sa TV, Mima, or sa post lang ata sa NFB ng GMA. Pero ang hula namin mga friends ko ay kiki ang may gawa nun. Ayun ang Mima, tama na kayo ba sa kilikilo? Nasa baba ang proof of purchase, I suggest for you, Mima, to wear earphones for better experience at pa-reply kung needed na. Sige. I'm gonna play this one. Oh my God, kailangan i-download. Okay, sige. Sorry, medyo madilim. Dumidilim yung kasi wala akong lights. Wala akong ring light dito. So, wait lang. Let's see. Saan ba ito? So, ganun talaga. Pag live, may technical problem. Okay. Let's... hindi natin mag-play dito. So, ayun daw ang kikik. Yung tunoga. Bumalik ko. Ako ba yun? So, I think, bumalik ko. Yun daw. So, nakakabokot din naman talaga. Lalo na kapag wala pang boo. Yan! Pero, palagi natin tatandaan na wala tayong laban dyan. Ako ba si Cristala? Ayun. Parang may tumutulog dito sa amin. No! DJ mo! Dinip!
Ibak mo na, ibak mo. Ha? Sobrang balat? Okay naman. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. So, this story is the part 2 of Solid North. So, this category is strata slash SKL slash libido. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito is yun nga, na bokya na bet nga ako ni workmate ma. Pinainom kami ng mga bossing ng bolak na masakit sa tuhod ng walang chaser. Tumatawa-tawa lang ako noon, ma. Nung una, confident ako na i-deny niya at medyo hoping ako na sa amin, na umamin siya sa amin. Biglang masyadong honest at takot, umamin siya, ma. Umamin siya. At nagsasabay na yung hiya dahil na hot seat nga kami. At yung tama ng 7 shot ng Yundador na sunod-sunod. Balak ata ng mga boss namin na humabol kami sa kalisingan nila kasi ni pagkuha ng water, hindi kami pinayagan, baka kasi tumakas daw kami. Mga sister, ganito kasi yung chika, may isa pa pala kaming workmate na bet din ako. Para siyang right hand ng boss na nagpapaamin kay buff workmate ko. Medyo matanda siya sa akin kasi mga 3 years ganon. And to be honest, na-side ko lang siya as a friend and height-wise sa liit ko na ito, 5'2", mas maliit pa siya sa akin. So medyo hindi ko siya treat ma. Face-to-face ang atake ng mga senior citizen, pinagsabong yung dalawa nilagay nila ako sa gitna nung dalawa parang si Chang Ami at pinapili ako, sino bet ko? Ang ganda niya ba? Sa bagay, mga igiters naman talaga magaganda. Wala naman ako magagawa, alangan naman, takpang ko pesa. So let's move on. Ina nga. Woo! To added. So, ano to added? Kala mo talaga magiging approve yung mga banat ko. Yung punchline. So let's move on na nga. Ito na, nyik-nyak. So, let's move on. Yun na nga, bilang Chang Ami cosplay, yung isa naming co-workmate at pinipili ako kung sino bet ko bilang isang masikip, masyarap, wala naman ng sagot. Wala umano ang sagot ng sister nyo. Una, broken-hearted pa, pero syempre between the two, bet nga natin si Buff ng workmate on the surface na crush ko. After that, sobrang awkward, he kept on saying sorry at hindi niya intensyon na umamin sa ganung paraan. Na-SOV 2 weeks pa lang ako nag-go parang going 2 months pa lang siya sa office, kaya parang ang bilis sa loob ng 2 months na yun. At sa loob ng 2 months na yun, mga 1 month niya pa lang ako nakakausap ng matino. Takot daw siya sa akin kasi medyo RBF ang sister niyo, ang bilis ng pangyayari, nagugulo na ang curtain bangs ko. Mga keki, pagbalik namin ng office, talk of the town ng beauty ng sister nyo, inggit ang lahat ng mga senior citizen na bet nga rin si workmate kasi ang yummy nga. May yun nga kasi, mami, kilala pala sila na may gusto sa akin pero friends lang ang turing ko. Akala nila pinapaasa ko. Plus, kaibigan ng iba namin katrabaho, yung nang-go sa akin. Kaya, akala nila pinagsasabay-sabay ko. Hindi nila alam na una kong bitawan yun. Kasi ko nga medyo mahaba yung buhok ko sa work namin, pero hindi ko kasi naisip dahil ang gusto ko lang naman ay sumweldo. Tama nga, we need money. Diba? Ganun. Sa culture namin, ox lang naman dahil may something between workmates. Basta same na single naman siya, and may senior pa as a proof. Single din naman ako. Pangit nga lang talaga yung timing. Sabi ko niya sa kanya minsan, ipajimas niya yung braso at abs niya minsan sa mga ingat para di matreated sa ganda ko. Ikaw na tayo! Alam mo, talaga siya yung magiging next Rapunzel ng Pinas So, let's move on. Napansin niya ata na grabe ng stress ng chismis sa akin. Tahimik lang naman kasi talaga ako sa office. Sinabi niya pa naman na gusto niya manligaw. Pero kung itatahimik doon ng mental health ko at ang chismis sa pagtigil niya, ititigil niya kahit labag sa loob niya. Maghintay na lang doon siya ma-expire yung service niya, tsaka siya magsimula. Yun ay kung may hintay ko siya. So, yun ang ginawa. Di inayan niya na ako mag-out of town para mawala kahit saglit sa isip ko yung stress. Nagsama kami somewhere para gumala at mag-unwind ganyan. Short vacay kasi nga sis dami work overwork and underpaid. Yung nakaka-visit dito sa Pilyas No? Woo! To Miss Fortune. Miss Fortune? So let's move on. Nalaka ang sister niya, so go kami somewhere sa north north pa rin syempre. Kala ko nga na behave ang gentleman nga si kuya niyo, pero ganun naman talaga. May medyo pillow side siya from time to time, pero di ka na-expect na over naman pala siya sa drive. Sobrang haba ng pasensya, sobrang haba ng niti pirate nun. Psst, patayin niyo ako. Patikim nga ako. So let's move on.
Di, grabe pa ng energy niya sa extracurricular activities. So, first niya nunod session, inabot kami ilang ulit until inumaga. Grabe ba? Naman talaga, may refilling station sa White kasi. Kung meron, edi, palagay sa takip ng RC. Palagay sa takip ng RC or sa gravy. So, let's move on. Bakit? Ano yung test? So, let's move on. Para akong pancake na kung ano ang flip ang ginawa kasi OA nga lang giggle, super giggle siya. Gala lang kami for 3 hours, pabalik sa BNB, giggle mode on na naman. Kaloka sis, buti nakakalakad pa ako kapag lumalabas kami. Almost 2 days yung gala namin, so kayo na magbilang ng ganap. Kinabahan pa ako kasi unang beses namin sakto na Novelation Week ko, sabi ko sa kanya, utang na loob. Kung gusto niya masundan, bumili siya ng Nyondom Rakas. Pag-rap siya ng Nyondom sis, naloka ako, sabi niya, ang laki ng ngiti ng rider nung kinuha niya yung delivery. Hindi na ginoin nyo. Bakit? Saya mo, boss, ah. Gusto mo, Jamoy? Dapat binagaan siya na lang. So, yun nga, worksheet lang, pero kapag umuwi sa akin, todo sa giggle, ikaw alam mo hindi mabibigyan ng bonak in the future. Share ko lang wala nakapulot tayo ng green flag ng broken hearted pa. Medyo matagal na rin kami mima, consistent pa rin siya hanggang ngayon na maging buwisit sa buhay ko. Malambing pa rin, gentleman, sobrang maalaga sa akin at sa sarili. Swerte mo! Napatay pa yung lights. Ano ba yan? Nasa na ba ako? Sabi niya pa dito, hindi ko naman inaasahan yung lakad namin sa opisina pa norte ay magre-resulta sa love life ko. Lagyan ng asin para balot. Ang plano ko lang naman magkapitsurakan, mag-cloud siya sa IG ng 5 days. Akalain mo yon may magandang dulot pala sa buhay, ang solid north, eme. Tumigil na ngayon masamang mouth ng mga chismosa at kami naman ay getting stronger, happier, and closer, ma. Medyo nalulungkot ako kasi adjust the nose. In the less than few months, aalis na siya at ipapadala for training sa far away. Hindi namin alam both kung saan pa, pero most definitely, January aalis na siya, ma. Pero hanggang ngayon, magkasama kami, lagi siyang may extra effort sa akin. Thanks, ma, for reading. Sana mapagbigyan na read sa Notify. I love you. Okay na to. So, yeah. Ay, may proof of purchase sila ng kanyang owa-owa. Lagyan ng asin. Hindi lagyan ng asin para balot. So, anyway, love life na yun. Let the love beginin. Alangan naman, ilatahala ko pa yun sa tik-tik. So, congratulations! Ayan. At least, diba, yung broken-hearted mo, napalitan. Kaya dapat talaga, pag broken-hearted, after a week or after, mag-ano ka na, piliin mo na yung sarili mo. And then, not, over naman sa motivation. So, dapat talaga, mahalin mo yung sarili mo. Yun naman talaga yung best, powerful tool para maka-move on. And of course, para to move forward. Kasi huwag kayo dapat sa next na yan. Woo! To move forward. So, ayun na. Basta love yourself as always. Lagi dapat ikaw ang una bago ang OWA or ganon. Kasi, doon mo mag-feel yung love, pamahal, ngiti pahiro. Ay, ano pa yun? Hindi pala, iba pala yun. Ayoko yun! So, DJ Mod, love mo naman ako. Diba? Daddy. Punta sabihin mo, i-move mo na nga yan. Nakakapista mo tako. Tingnan mo na yan! So, yeah. Let's move on with our... Let's move on with our next story. Ang ating next category is a libido, slash a tearjerker, slash estrata, slash a let the love begin. At ang kanyang titulo dito ay isang unang tuklas sa mundo ng exploration. So, anong gagawin? Let's read it! Tingin mo siya. So, let's move on. Hello, diba, Belo? Hello, Mima Sophie. This is my first story na i-share sa aking story on public. Cut na dito ako. Mima Sophie, this is my first time sharing my story on public. This happened when I was at the lowest point of my life. Lowest point? So, I met this guy on the first week of October when we and my ex-GF finally decided to cut off each other for good. I'm a Merlat, ma, and halos lahat ng ex ko ay Merlat.
Hanggang sa kinikilala ko itong OMS na to. And same school kami. Ito ang unang tearjerker ko. So, this is GL/Strata. Okay. So, let's move on. Sabi niya pa dito is ito ang una kong tearjerker, ma. So, sobrang broken-hearted ko nung time na yun. Nag-decide ako na wag na muna mag-commit. At mag-explore na lang muna dahil sobrang nasaktan at traumata ako sa mga recent ex ko. Nireplyan ko ang OMS yon kahit na hindi naman talaga ako na-attract sa mga ngiti pirate. Hindi ko alam kung naniniwala ako sa red string theory pero may mga encounter pala kami dati na hindi ko namamalayan sa 3 years kong pag-aaral sa school na yon. It was a mid-October when we started going out. 2 linggo pa lang kami nag-uusap and puro kanyostosan ang pinag-uusapan namin and saktong parang jumujulan pa nung time na yon. Wala siya dito noon dahil umuwi siya sa lugar nila and pag uwi niya, nag-decide kaming kumain sa labas drama. Pangalawang date pa lang namin yon. So 2 weeks namin pag-uusap. Inaya niya ako na mag-lunch muna at tumambay sa dorm nila. Sabi niya ay mag-isa lang siya at naiinip daw siya kumain kami sa sisigan at dumiretso sa dorm pagkatapos nga. Nagpaalam siya sa akin na maliligaw sa mura raw siya at magtututbrush kaya ako. At hinintay siyang matapos habang nagkiketay ako. Nung lumabas siya sa NIR ay nangingitian niya ako ng nakakaloko. Habang nagtutuyo siya ay lumapit siya sa akin kaya naramdaman ako ng Tako! Over naman sa, huy, tinanong niya ako kung pwede niya ba akong ilip tulelap. Mapumayag ako. Hanggang sa inaya niya na ako magnyarulot. Cool ba ako kasi this is my first time in my 23 years of existence and wala pa akong experience. Sinaraduhan niya ang yinto. Ang sabi ko, ayoko nang maliwanag kaya sinegi niya ang ilaw, ring light, sa loob at sa labas lang ang binuhay sa para nakikita pa rin namin ang liwanag sa labas ng bintana. Manag-jingo plus siya pero hindi ko alam kung ano naramdaman ko dahil hindi man lang ako na-erbugan. Hanggang sa pina-orpap niya sa akin ang ngiti pirate niya habang nakahigasra siya. Wala akong experience at sinumpa ko talaga sa sarili ko na hindi ako sa boss. Sayang naman, okay na lang. Ba't hiningi? Transfer. So let's move on. Na hindi akong orpap ng orpap ng ngiti pirate pero kinain ko ang sinabi ko. Nung parang yelo na natiglilima ang kanyang ngiti pirate ay pinajigasan niya ulit ako. Dako! Kinalikot niya ako ng very light at dito niya ninoso ang kanyang ngiti pirate sa aking ngipailarot na. Sobrang bukit ay ang likot ko at tawa ko ng tawa. Ba't ako kinikilid? Alam mo taga, ay, ito naman, nakakainis. Hindi mo, so let's move on. Hindi ko alam kung naipasok niya ng buo, pero sobrang bukit. Ay tinutulak ko siya dahil hindi ko kaya ang bukit, may. Ang sabi niya ay first time niya raw sa Nurging, kaya hindi niya rin daw alam kung nakanyosok na. Kaya napahagal pa ako ng tawa kasi ang epic naman ng first ko. Mag-isang oras kaming ganon. Habang tinatry niyang inyosok sa akin, ay hindi ko mapigilan ang bumingis-ngis. Bakit super laugh naman? Over naman sa laugh. Pag ako yung, nahimik ka nga. Ano ba? Tama na ako. Uy, may daga doon. Hi! Ano gumagano ka pa doon? So let's move on. Saan na ba yun? Hanggang sa, parang nakaramdam na nga ako ng jijihi ako. Kaya pinalis ko siya at pumunta ko sa NIR, patay ang nilaw, kaya madilema, natural, tingin nga, diba? Paglabas ko ng NIR, may tinuturo siya sa heg. Nagkalat pala ang dugos. Tara! Dahil naglakad ako ng papuntang NIR na hindi ko malang naramdaman na may tumutulos na pala sa aking mga binti. Kasi na todo, na force. Tumayo siya at kumuha siya ng pamunas. Dito ako tawang-tawa kasi naglalampaso siya ng hubo habang nagjubalsa habang pinapanood kong nakalupay pa yung kanyang ngiti pa. Nagano pa nagbunot pa
Humahangin daw yung hindi pilot niya. Parang love ka naman kasi, te. Sige, di na love, eh. Hindi na namin tinuloy kasi hindi kaya ng pain tolerance ko. Ang sabi ko sa sarili ko ay hindi na ako ulit, pero naulit pa rin ng mga ilang linggo. Masyado na itong mahaba, kaya itutuloy ko na susunod. Salamat, Mima Sophie, at sa mga e-gators sa pakikinig. Ayan. So, nurgin nga kasi siya. And then, siguro yun nga, medyo nabigyan ng force. Kaya siguro ganun yung nagkaroon ng Bloody Mary yung kanyang ni Pylorot. So, yeah, please, use as your first time na hindi nyo alam, mamaya, nyuntesa kayo dyan, di ba, pyesa time tayo. Use use protective kineme, nyondom rakas, ganun. Kasi, syempre, ready ba kayo maging, magborsawa na, magbunaks na, di ba? Make sure nyo, di ba, na ready na kayo for your responsibility. And of course, safe niya rurot as always yan. So, let's move on na malamang. Alam jamoy na ako dyan. Pasok ako sa lang. So, DJ Mod, mo na nga. Paikutin mo na yun. Woo! To start next story. Wala na. To release the stress. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next category is horror / kolaba is a lush taho! At ang kanyang titulo is That Anniversary ni Moji. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie, aka TikTok Milker. Tama niya, nakakatamad namang type ng aka. Diba? Kwento ito ng kulba-kulba at involve ang buong curriculum namin. For context, si Keke ay second generation fan nung hindi pa usong Twitter para sa K-pop. Panahong Cyworld, Me Today, at kung ano na pang Korean app. Kala mo talaga siya susunod sa iyo ng Philippine-Korean Friendship Day. O, pabalik ko dyan. So, let's move on. Relevant to mamaya sa kwento ko. Okay. Sige. So, let's move on. Tong araw na to ay nasa theater room kami. Special program in the arts kasi ako and the theater room, magkasama lagi yung third year high school at yung fourth year high school ma. At nung araw na yon, that anniversary ng Moji, nung schoolmate ko. Tapos, dahil ako din yung unang nagka-smartphone sa batch namin, phone ko yung ginagamit namin pang picture kama. Pero di na mahaba yung kwento. Para hindi na mahabang kwento, baka kantahin mo pa ako ng Narlima. Pinicturean na namin yung pinicturean namin is yung schoolmate ko. Tapos cool ba kami? Kasi may merlat, kitang-kita sa picture niya. As in, habang nakangiti siyang umiiyak, may merlat sa uluhan niya na para bang nakayakap sa kanya Kumalat yung picturaka na yon at may isang bida-bida kong klase na Namoji na tumakbo sa picturaka namin. Tapos sinabi niya, "Hi ma'am, so kanina nag-photoshoot kami sa labas and may langaw." Ayun, sobrang gulo nung pangyayaring umakyat yung picturaka namin. At tinignan yung picturaka, napasigaw siya ng, "Hey, ako yan! May hamilaw!" Nung makita niya yun. Ang Namoji naman nung pag nagwo-work na yon, chismosa yan. Ang Namoji naman, parang, tingin nga ako. Hala, nakakatakot. Wait lang, kailangan malaman ni ma'am to. Hi, ma'am. So, kanina kasi nag-photoshoot sila, ma'am. Tapos, minukog ko silang multo. Oh, masakit ba, ma'am? Bakit ka mami? Ayun. Ganun yung demo niya. Parang, wala na ko dyan. Kailan mauna ko? Bilis. So, let's move on. Lahat sila tumayo ang burnik sa kabama. Kaya sabi nila, tama na nga yung video-video na yan, bawal yan. Ayun nagpatawag na kung sino-sino yung head ng curriculum namin. Kulang na lang imbitahan nila si Ed Kaluwag, akala mo ba, kami na ang susunod ng exorcist Sabi pa nung dumating sa amin na isang espiritista, yung nanay nga daw niya yon. Hinala niya kasi umiiyak siya sa death anniversary niya at lungkot na lungkot yung kaluluwa at hindi matahimik At ito na nga ang twister. DJ Moed, kalkal. Dito na papasok ang context ng pagiging K-pop lover ko. Hindi talaga siya multo Filter lang siya ng Korean na app na ang tawag ay Saimerama. At ang malala pa alam niyo nung nag-picture. Alam nung kasama namin yung picture. At alam din nung nasa picture na may nasyegi na nani talaga
Dahil kumalat na malala, witty na talaga namin alam paano siya i-handle. Tamang iyak na lang din siya nung kinakausap. Akala mo talaga, MMK kami. Ayun man, nung halos lahat ng tao ay may smartphone na talaga at nalaman nila yung filter na yon, na-hold din eventually, na-filter lang siya. Sabi ko pa naman nun, baka yung emoji na talaga niya yun, na-miss lang din kayo. O baka, talagang dinagdagan niya ba? Talagang ginaslight niya. Parang, ginawa niya pang totoo talaga eh. No? Parang, sabi ko pa nun, baka yung mama talaga niya yung na-miss lang din kayo kasi nun eh. Ayun lang, matama na kayo basta dito. Highlight ko. Baka may umar pa pang maasim. Baka may umar pa maasiman pa. Walang proof of purchase ng picture kasi super tagal na yun, ma. 2011 pa ata. Sa nagsabing once, halika mo yung Twilight ko. Bakit wala namang disagree sa'yo? Grabe yung dulong. Kasi gusto ko talaga yung dulong part. Please, lagi sa closing remarks, ilabas niyo yung tapang. Sabi niya dito sa mga nagsasabing onsa dyan, halika, amuin mo yung Twilight ko at ipapakita ko yung diploma ko yung nasa theater ko. Ang tapang eh. So, ayun lang. Thank you so much, Ma. So, yeah. Sabi niya pa dito, basahin mo magpapa-OA time ako. Wala naman. Sus! Woo! To stop. So, sa pretending. So, ano na nga, dumako na nga tayo sa next story. Digimade. So, yeah, dumako na tayo sa ating last story for tonight. Ang kanyang titulo, ang kanyang category is a BL/Kolaba/action/komedya. At ang kanyang titulo dito is Dated Nyondom Rakas. So, this is the replay. Pero nabasa na natin siya sa TikTok satellite. So, anong gagawin? Let's read it! Ano ko tinilong pa eh. So, let's move on. Hi, Mima Sophie, also ng sayo ng palabog na Sophie and Co. Pero ngayon, mayaman na siya. Uy, di ba? Bumili mo na kayo, te. So, ito na. Let's move on. At sa mga gitas na puro one sa kahit may proof of purchase naman, ang kakapal na ma'am kanyo. Para sa Blackbird. 1, 2, 3. Nangyari ito noong 2020 pa at unang linggo ng lockdown ay bawal lumabas ng baler. Since isang linggo na ang nakalipas, kaya ang bawa ko na bumagansya sa aming mga Nyomili Islab at magkita-kita sa Dagatsra. Dahil malapit kami pareha sa Dagatsra dito sa province, sabi ko naman ay vote ako dyan. Yes, di ba, sleep? Yes, di ba ang saya, sleep? Kaya nang istorbo nang natutulog dito. Natutulog ka ba talaga, ma? Ay, hindi. Nag-jingle bells ako. Alam mo naman nang gumihilik na nga eh. So, nagdamo pa kasi. So, let's move on. At nakita ng Nick natin. So, ito na. Let's move on up. Shh. Kasi yung huwag kayong kasi. Ma, nakita na nga kami, ma. Sobrang miss namin ng isa't isa, ma. Tinanong niya agad ako kung pwede ba kami mag-lip to lelap. Sabi ko naman over naman sa S. Sabi sa ba? K. May lang yun, ma. Di ako pumayag dahil may Nyovid nga, di ba? At pareho din kaming nakamask. Kaya hug na lang ang binigay ko. Bueno. Alam mo talaga. So, sarap. At ito na nga maagad ang unang twist after Digimade. Mapagayak ko sa kanya, Mima, bilang may tumusok sa akin ang kanyang burrito at kiniskis ito sa legame ko na parang cheese na ginadgad para ilagay sa pasta na walang sauce. Agad ko siyang tinula kasi para masabi ko yung favorite line ni RM na, Niti Pirate na yun eh. Magiging, bato pa ba? Malungkot ang bawa ko, ma. Na para bang palong-palo, di makapag-react. Naawa ko sa mukha niya na parang sinasabi niya, gusto mo lumod pa ako sa harap mo eh. At ma, eto na nga agad ang isa pang twist. Sir, Digimade? Adjust the sweat. Bago pa man kami maglawo kay narinegan namin ng mga barangay tanod na ronda sa dagat. Bago pa kami mabagansya ng Jotorodali, agad kami nag-hide and seek sa isang bangka. Sobrang cool ba ako, ma, pero ang bawa ko mas tumaas ang libido dahil nakapatong ang buong bortawan ko sa kanya dahil mega cool ba ako na ma-Julie, ma, at mabuksing ng aking jama na may musician sa barangay namin. Hanggang dito na lang muna, ma, dahil sobrang haba na at alam ko maduduming news na e-geaters ay nag-spam na naman ng comment ng Wansa. Tama na kayo basa ng kilikili ko. Ito yung proof of purchase for your eyes only kasi makikilala ko dahil likonsol lang to ng bahay sara namin, ma. Mind na ang second part. Ang bilis na ba? Masimulan ko to agad sa pasabog na twister. Okay.
Okay? Habang nakahiling si kami at nakanyotong ang bombartawan ko ay tumaas ang temperatura ni Bowa. Simulan niya i-jingo plus ang webit ko, mata ko ay palong-palo at di makapag-react dahil baka marinegan nga kami ng autoridad, ma. Demo. So, ito na. Diba may flashlight yun? Parang may kumakaluskos dun sa bangka. Wait lang. Yoo! Uy, ano yan? Ba't may parang ang haba? Ito na, nakita ko na. Ito! Uy! Or papi. Baka jumoy na no? Ba't mo na-join kasi? So, let's move on. Nung makalis ng jet already, umalis na kami sa tinataguan namin bangka at nagnyogiret sa buhangin ng strap. Tataka ako bakit ang tagal niya inyosok ang kanyang burrito sa aking mabangong wewet na binabad pa sa Kojik. Kapdinunte. Pero hindi ko iniisip at na-achieve na namin ang La Nina, ma. Pagka-joey namin agad siyang nag-message na maglinis daw ako ng wewet. At naglinis na nga ako, ma. At ito na ang pinaka-final, the with other. Dejamad. Kalkal. Kaya pala pinaglilinis ni Bowa ang wewet ko dahil yung nondomra na gamit namin ay najulog daw pala sa buhanginan. Bago niya inyosok sa wewet ko at unting-unting pinunas lang daw niya ang nagawa niya dahil sa sobrang libido niya. Kaya pala napaasa ko sa kanya ng dated ba yung dala niya? At sabi naman niya, over naman sa SM. Oo daw, ma. Mega inis ako sa kanya at inaway ko siya sa isang linggo after kong malaman yon, pero okay na kami, ma. Eto kami, ma, 5 years na magbawa at nababodik na siya dado sa wewet kong mabango na para bang namarinate sa downy ng 1 taon. Tama na kibasa ng kilikili ko ng white cast dahil habang ginagawa ko tong part 2 ay ninanyarurot pa rin niya ako. Yabang ba? Ikaw dito eh. Bakit ongoing pa din? Talagang, ano ba? Wait na. Dito na, ito na ang twister. Ay, DJ ba? Habang nagtatype talaga eh, demo. So, yeah. Sabi niya dito, sorry ma'am, walang professionals dahil pareho nga kaming nasa politics ngayon. Hindi to one sa matakot na mawala ng trabaho dahil ayoko mawala ng pera na pang OA time sa'yo. Love you, ma. Pa-reply kong read it na, love you. Ayan. Grabe. So, grabe na, napasok ka pa talaga ng buhangin sa ring wewet eh. No? Mag-ingat-ingat ko mamaya, ibang matetanong ka pa dyan. So, di ba nakakabukot yun? Siyempre, galing yung mga dumi-dumi rakas, di ba? So anyway, ayun na natin magagawa kasi pumintig na ang libido nila. Alam naman ano ka pa yan. I-stop ko yan, di ba? So, yeah, I think this is all. And tapos ng ating episode 439. So, yeah, that's all. Tama na kayo magandang kilikili ko. So, thank you so much for listening. Please share and like and subscribe and everything nice ang gawin nyo para naman mag-top-tapleta na tayo dito, diba? So, yeah. Bye, Ikiters. I'm a god. I was a god. Ha? I'm a god. Ha? I'm a god.